Sinabi na po ni BP Sara, marami sinabi ron si BP Sara. Una, pinag-iingat niya na, sinabihan niya na, kasi narinig niya yata si Rene na parang sinabi yata ni alias Rene, hindi ko napakinggan eh. Sinabi daw di umano ni alias Rene na nakasama niya sa mga sa safe house yung mga witness, possible witness dito sa ICC. O kaya natanong, parang si Harry Roque ba yung nagtatanong kay BP Sara o kaboses lang? Hindi kasi pinapakita eh. Naitanong ni Harry Roque o kaboses ni Harry Roque ang mga katagang anong masasabi mo na may posibleng tanim witness at tanim ebidensya? Ganito sumagot niya si BP. Oo. Nasabi ko na yan sa attorney ni President Duterte. Yan po. Si Alvin. Kaboses ni Harry Roque kasi. Si Spoksari nga yun. Yun, no? Anti-Claire. Wala ka sa hulog eh. Hindi po bakasyon ng tawag sa pagdalaw sa ama mong pinakulong ng gobyerno. Okay. Ngayon, ito po. Ano ba ito? Ito po ko. Dagdag pa. Meron pang sinabi rin si BP Sara. Tinanong din sa kanya ni Harry Roque o kaboses lang ni Harry Roque. Ang sabi, ano masasabi mo dun sa may na-acquire na raw na bank account mo? Yung mga prosecutor. Okay. May na-acquire na raw na bank account ni BP Sara. Yun. Tapos tinanong pa ni Harry Roque, ikaw ba ay magsasampa ng didemanda mo ba yung mga illegal na kumuha ng bank account mo? Eto makinig ka, Risa Ontiveros. Illegal yun. Kukuha kayo ng bank account. Sabi ni BP Sara, hindi naman ako nagdidemanda na kahit na ano. Kahit na anong paninira nila, kahit na anong libelous na sinasabi laban sa akin, hindi naman ako nagdidemanda. Di ba? Hayaan ko na yung Diyos kasi mas matindi yung balik ng paggaling sa taas. Yan. Maganda, no? Maganda yung pamantayan. Tsaka bakit mo ididemanda? Ganito po kasi yan eh. Tignan nyo po yung cyber libel. Kaya ka po nagdidemanda dahil nasira yung puri mo. Di ba? Paninirang puri. So ikaw, kung nasira yung puri mo, gusto mong ibangon yung puri mo. Kaya ito, yung sasampa po as public official, sa totoo lang po, lalo na yan, napakatataas na official, senador, vice president, congressman, gobernador, mayor. Pagka ikaw ay siniraan ng puri mo, pwede mo naman maibangon kasi pwede kang mag-press conference eh. Di ba? May way ka para ibangon ang puri. Samantalang yung pangkaraniwang tao, pag siniraan ka, wala kang ibang choice para mabawi mo yung puri mo. Magsampa ka ng reklamo, libel or cyber libel. Yun po yung logic ng batas na yun eh. 'Di ba? Kaya nagkaroon ng batas laban sa paninirang puri para maibangon mo yung nasira mong puri. Kaya itong pagsasampa ni Risa Ontiveros, pag-amin po yan na nasisiraan siya, yung puri niya nasisira eh. 'Di ba? Ganun po yung logic ng batas eh. Si BP Sara no need kasi pwede niya naman sagutin lahat ng paninira eh. Ano po pagkakaiba? Si BP Sara at ang mga Duterte, pag nasagot lahat ng paninira, sinasagot naman nila eh. Pinaniniwalaan sila ng tao. Nag-press ko na yan si Risa Ontiveros eh. Before siya magreklamo sa NBI, nag-press ko na siya eh.
Bakit nagreklamo pa rin? Bakit nag-cyber libel pa rin? Baka nasisira talaga yung puri. Di ba nag-press con na siya? Baka hindi siya pinaniniwalaan sa press con. Yun yung problema. Pag yung tao, may kanta yan, di ba? Ano yung kanta na yan? Pag yung nawala na sa'yo yung tiwala, kanta ng parokya ni Edgar, kinakanta ko yan nung araw eh. Pag nawala na yung tiwala sa'yo, mahirapan ka nang ibangon yun eh. Yan nila yung resort nila. Sampahan kayo ng reklamo. Speaking of sampa ng reklamo, ikaw naman, Eric, ang alam mo lang pala na puri yung virginity. Hindi po yun ang puri. Yung paninirang puri nga eh. Yung pagkatao mo sinisira. Yun po yun. Yung pagkatao o puri. Ganyan talaga pag mga ka-level mo si Arnold M. Dangal yan. Yan, dangal. Okay. Parang engot talaga itong ganun pa si Anticler. Nasaan po ba ang ating Vice President? Sa Dahig? Hanggang kailan po? Alam mo, Anticler, pag paulit-ulit na walang basihan, nagmumukha ka ng tanga. Gusto mong pinalalabas na nagbabakasyon si BP Sara sa Australia, sa Dahig. Kaya siya umiikot para ipaalam sa buong mundo yung ginawa ninyo kay Tatay Digong. Di ba? Yung ginawa ng gobyernong ito kay Tatay Digong, pinapaalam niya sa mundo. Kasalanan niya ba yun? Hindi. Kayo may kasalanan. Kayo gumawa eh. Okay. Punta po tayo rito sa iba pang ayun na nga, balik tayo ron sa bank account. Sabi naman sa inyo no? Dugtong-dugtong po 'yan. Congratulations po sa Office of the Vice President dahil napakagaling po at napakadesente. Ulitin ko po, napakahusay at napakadesente po ng spokes ng OBP. Hindi po to yung hindi na po kinakailangan ng gutter level na pananalita para makabanat, no? Okay, simple lang po. Sabi naman sa inyo COA, lahat po ng issue, kung ang issue po nila, pinagbatayan po nila ng issue ay yung confidential fund, mapapahiya po talaga sila sa impeachment. Kaya ako sa totoo lang, matuwa kayong mga prosecutor pag dinismiss yung kaso. Kasi may pagmamalaki nyo. Kita nyo, dinismiss. Kasi ganun-ganun. Yun na yung saving grace nyo. Kasi once na napunta po yan, nanonood po ang taong bayan. Isa lang po ang witness ng depensa. COA lang po. Ano po ang ibig sabihin? Ano po ang binigay ninyong rating sa Vice President? Unmodified opinion for the last 3 years. Ano po ibig sabihin ng unmodified opinion? Pinakamataas po yan na rating na pwedeng igawad sa ahensya ng pamahalaan. Ibig nyo sabihin, unmodified opinion po ang inyo. Ganun lang po yan. Paano nyo sasabihin na may anomalya? Anong karapatan ng isang congressman na magsuri ng papeles at sabihin na may anomalya? Wala. Sino po ang tanging binigyan ng kapangyarihan na magsuri ng mga dokumento ng mga ahensya ng gobyerno at magsalita kung may anomalya o wala? Commission on Audit. Commission on Audit lang po. Pag sinabi ng Commission on Audit na walang problema, hindi nga po walang problema unmodified opinion. Pag sinabi po ng COA na unmodified opinion, ano man ang sabihin ng iba, nagsalita na ang COA, wala silang nakitang anomalya. Yun lang. Ano pang sasabihin nyo? May merong Mary Grace Piatos Ha?
Wala na yan. COA lang po ang pwedeng magsabi. Lahat po na opinion lang yan. Unofficial opinion ng mga taong walang kinalaman sa pag-o-audit. Hindi po ba? Para kang doktor. Marami, inuubo ka, matagal naman, nananamlay ka. Pucha, ang daming nagsasabi, mga opinion ng mga tao, baka may TB ka. Pero ano sasabihin, magpatingin ka. O kaya punta ka sa albularyo. Inuubo ka, ano ka, nanunok. Marami pong opinion sa pag-ubo mo. Pero ang tangi pong opinion na katanggap-tanggap sa lahat ay yung, hindi na po opinion, yung reseta po ng doktor. Yung findings po ng doktor, ang tanging opisyal. Kaya ganyan din po yan kaingay. Marami pong nagbibigay ng opinion tungkol po sa Mary Grace Piatos. Pero wala po yan eh. Ingay lang po yan eh. Dahil ang tangi po, ang natatangi, wala na pong iba, na binigyan ng kapangyarihan ng konstitusyon para magsuri at sabihin kung ang isang ahensya ay sumusunod, ay COA. Kaya yung mga sinasabi nila Mary Grace Piatos, confidential fund, tignan po ninyo. Wala na silang binabanggit ngayon. Nagpe-press con sila ngayon, hindi na lumalabas yung confidential fund. Akala naman nila, hindi natin alam kung bakit. Makikita nyo po ang bukang bibig na ngayon, bank account. Ang bukang bibig na po ngayon ng mga kalaban ni BP Sara, wala na po yung confidential fund. May opinion lang yan sa inyo eh. Di ba? May official po eh. COA po ang nagsasabi. Unmodified opinion. Hindi ka po pwedeng makatanggap ng unmodified opinion na mayroong kang katiwalian. For the last 3 years, unmodified opinion. Hindi po ba? O ngayon, ship na po sila. Meron kaming ebidensya, hintayin nyo muna na ilabas namin. Meron kaming ebidensya, maghintay naman sana kayo. Pati si Ombudsman Martires, pinakikiusapan ni Chua. Sana naman bago magpasya ang Ombudsman, ay hintayin muna yung mga ebidensya naming ilalabas sa impeachment. Talaga, araw-araw kayong naninira kay BP Sara. Wala pa pala kayong nilalabas na ebidensya. Wala pang ebidensya nun. Pero ngayon daw, balita ni Harry Roque. Ewan ko kung si Harry Roque yun o kahawig lang ng boses. Naka-acquire na raw yata sila. Yung ba yung pinagmamalaki yung ebidensya, bank account? Ano po ang sabi ni BP Sara? Tinanong siya anong masasabi mo na bank account na illegal na kinuha? Sasampahan mo ba ng reklamo yung mga illegal na kumuha ng bank account mo? Hindi ko sila sasampa ng reklamo. Hindi niya ugali na magsampa ng reklamo. Risa Ontiveros, hindi niya ugali. Kasi pag nagsalita na si BP Sara, pinaniniwalaan. Nagsalita ka na, labang ka rin eh. Hindi ko sinabing hindi ka pinaniniwalaan. Di ba? Para saan yung press con? Para magbigay linaw. Bakit ka pa magsasampa ng cyber libel? Ang cyber libel naman hindi namang anong kaso yan. Hindi namang karumal-dumal na kaso yan. Okay. Sa illegal na pag-acquire ng bank account ni BP Sara, kung talagang meron silang hawak ngayon, una, patutunayan muna nila na legal na ginawa yan. Hawak na nila yan, pero hindi po nila pwedeng ilabas. Bakit? Illegal eh. Ikalawa, kaya nila ipipilit
through sa magagaling nilang abogado, ipagpipilitan nila na yung bank account na yan ay pabuksan ng impeachment court. Nagawa nyo na kay Corona yan. Hindi na uli. Okay. Pero eto ang matindi. Sabi ni BP Sara, kung matuloy ang impeachment, sasagutin niya yan. Isa-isa. Yung laman ng bank account niya. Alam niya kung saan galing. Alam niya kung paano na-acquire. Yari na naman kayo dyan. Yan po ang pinakamalaki yung pagkakamali. Ang tagal nyo nang pinalalaganap na problema eh. Ang tagal nyo nang sinasabi na bank account ni BP Sara, kailangan mabuksan, bank account ni BP Sara, bubulaga. Pero ngayon, sinabi ni BP Sara, kayang-kaya kong ipaliwanag yan sa impeachment pag natuloy yung impeachment. Ito po ang malupit. Paano kung hindi matuloy ang impeachment? Kasi yan yung babandera ng mga yan. Kaya hindi itutuloy ang impeachment dahil ayaw mabuksan yung kanyang bank account. Ano sabi ni BP Sara? Kung hindi man matuloy ang impeachment, ilalabas ko pa rin yan at ipapaliwanag ko pa rin. Sa through press conference. Sa tingin nyo, kayong mga congressman na nag-insinuate na meron kayong ebidensya, na alam na namin kung bank account yan, malamang. Na meron pa kayong ebidensya na hindi nilalabas. Ano pa bang ebidensya ng inililihim? Ilalabas nyo ba si Mary Grace Piatos bilang ebidensya? Nakita nyo na si Mary Grace Piatos? Malamang hindi, di ba? Okay. Ang point lang, handa si BP Sara sumagot sa impeachment man o labas na impeachment dyan sa bank account na yan. Galing, no? Sinong mas kapanipaniwala ngayon? Si BP Sara o kayo? Yun po yun eh. Yung sinasabi nyo lagi na battle sa pagitan ng congratulations, wala pong drama. Sinabi lang po ng spokes ng OBP na binigyan ng 3 taon na sunod-sunod na unmodified opinion ang OBP. Galing, no? Paano nyo sasagutin ngayon yan? Paano kayo makakahanap ng anomalya sa unmodified opinion? Kaya masarap po may spokes din na matalino. Masarap din po may spokes na hindi po nagbibida-bida. Spokes na hindi vlogger. Minamaliit ko ba ang vlogger? Vlogger ako. Hindi ko po minamaliit. Kaya lang, minsan ang vlogger, may tendency to sensationalize eh. Di ba? May tendency na i-sensationalize namin to attract more views. Nasa dugo namin mga vlogger yun. Nakita nyo ba yung pagkakaiba ng mga pag nagkwentuhan ng mga vlogger? Pag binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng chance yung mga vlogger na mag-appear sa radyo o sa TV, halos nagsisigawan kami. Okay. Teka, baka may nakakalimutan pa tayo. Eto, si Luistro, ito po sinasabi. Luistro, Constitution, not survey, should guide BP Sara impeachment trial. Sagutin ko lang to, last na. Ayon kay Jerbil Luistro, dapat daw Constitution ang mag-guide at hindi survey. Sinasabi nyo kasi, di ba? Kasi ang survey po, latest survey ng SWS, majority ng Pilipino ayaw ng impeachment kay BP Sara. Hindi raw survey dapat Constitution. Nakalagay ba sa Constitution na majority ng Pilipino gusto ng impeachment? Wala naman sa Constitution yun. Ikaw naman, no?
Eto, bakit ko pinapoint out yan? Lagi nyo sinasabi, representative kami ng tao. Kaya, yung impeachment na to ay hindi po sa amin lang mga congressman. Di ba ganito dialogue nyo? Kami po, ang tawag sa amin, House of Representatives. Nire-represent po namin yung mga tao, mga Pilipino. Bakit sabi sa survey, ayaw ng Pilipino na impeachment? Sino nire-represent nyo palang tao? Hindi po pwede. Kung overwhelming po, mga survey, sinasabi na gusto naming ma-impeach si BP Sara. Okay yan, sabihin nyo na nire-represent. Tamang kayo'y hinalal, pero hindi kayo hinalal dahil ang kinampanya nyo ay, di ba, kaya kayo hinalal dahil pag ako nanalo, meron pa tayong additional na mga 10,000 na ayuda. O kaya papagawa ko yung tulay. O kaya gagawa ko ng batas. Wala naman nanalo sa inyo dahil pag ako nanalo, i-impeach ko si BP Sara. Kalokohan naman. Di ba? Iba po yung ipinangako ninyo. Iba po yung pinangako ninyo. Kaya survey lang po ang pwede nating pagbatayan. May survey ba kayo? Sabi nyo, wag daw pagbatayan nyo survey. Kiniklaim nyo na kayo representative ng tao. Meron ba kayong dala ng listahan ng mga constituents nyo na may nakapirma doon na gusto naming ma-impeach si BP Sara? Yung wag ng survey, yung resulta ng eleksyon, tignan nyo. Ano number 1? Ano ang sinasabi ng number 1? Pro Duterte yung number 1. Ano po ang sinasabi ng mga pro Duterte nung eleksyon? Ililigtas nila si BP Sara sa impeachment. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.